Ang mga matang umiibig, Chapter 5. Tumakbo ang oras buong araw, pero para kay Kara, tila isang mahabang paghihintay ang bawat minuto. Simula pa lang ng umaga, hindi na niya nakita si Elena. Wala ito sa usual marketing floor. Hindi rin sumipot sa hapon na coordination meeting. At ang mas masakit, kasama raw ito sa field visit, kasama si Lucas, ang marketing strategist na halos laging katabi ni Elena nitong mga nakaraang linggo. Sa conference room, Lucas is very sharp. No wonder Elena always brings him to major meetings. Bulong ni Lara habang nakatingin sa phone niya. Napalingon si Kara. Hindi niya alam kung may halong paninira ang tono ni Lara o sadyang wala lang itong preno. Pero ang salitang always brings him ay parang tinusok ang kanyang dibdib. Matagal na ba silang close? Tanong ni Kara, pilit nananatiling kalmado. Not sure, pero kung ako tatanungin, bagay sila. Lucas is smart, tall, charming. Sabay tingin kay Kara. At walang sabit. Hindi sumagot si Kara, pero mahigpit ang hawak niya sa ballpen. Parang gusto niya itong baliin. Gabing tahimik, damdaming maingay. Pag-uwi sa kondo, hindi mapakali si Kara. Hindi siya makatulog. Sa bawat segundo, iniisip niya si Elena. Nasaan ito? Kasama ba si Lucas? Masaya ba siya sa piling ng iba? Binuksan niya ang phone. Tiningnan ang huling chat nila ni Elena. Wala. Hindi siya nakatiis. Nag-type siya ng mensahe. Elena, pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Nag-online. Binasa. Walang reply. Flashback. Huling gabi, bago siya umalis noon. Nararamdaman kong may tinatago ka sa akin, ani Elena habang hawak ang kamay ni Kara. Wala, sagot ni Kara. Pagod lang ako. Pero ang totoo, kinabukasan paalis na siya. Papunta sa ibang bansa. Iniwan si Elena, dala ang takot na masaktan at ang takot na hindi siya kayang ipaglaban ng mundong ginagalawan nila. Kasalukuyan, sa pantry kinabukasan maaga siyang dumating. Umaasang muli silang magkikita roon at hindi siya nabigo. Pumasok si Elena, may hawak na tumbler at mukhang puyat. Ngunit hindi pa rin nawala ang tikas nito. Agad silang nagkatinginan, tahimik. Pero this time, si Elena ang naunang nagsalita. Bakit ka nag-text? Dahil gusto kitang kausapin. Gusto kong malaman kung may pag-asa pa. Pag-asa saan? Malamig ang tinig. Sa ating dalawa, tahimik si Elena. Umiwas ng tingin. Hawak pa rin ang tumbler na parang iyon lang ang nagbibigay sa kanya ng tibay. Mahirap sumagot sa tanong na kahit ikaw, hindi mo pa rin alam ang totoo mong gusto. Biglang dumating si Lucas. Hey Elena, ready ka na? Masiglang bati ni Lucas habang pumasok sa pantry. Napatingin si Kara. Agad namang ngumiti si Elena kay Lucas. Ngiting totoo. Ngiting hindi niya nakita mula kay Elena sa buong linggong magkasama sila ni Kara sa opisina. At doon, may sumakit sa loob ni Kara na hindi niya maipaliwanag. Let's go? Tanong ni Lucas. At bago sila tuluyang lumabas, sinulyapan ni Elena si Kara, mata sa mata. At sa sulyap na iyon, isang tanong ang bumangon sa puso ni Kara. Si Lucas na ba ang pumalit sa akin?